Ibinenta ng lasinggerong ama ang anak sa isang mayaman. Hindi akalain ng dalaga ang pag-ibig na matatagpuan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ibinabahagi ko po ang kwentong ito ng buhay ko para hindi husgahan, para po may mapulot kayo na aral at matuto ang iba. Ang masasabi ko lang po ay matuto tayo sa pagkakamali ng iba at hindi sa sarili nating pagkakamali. Sana po ay mag-enjoy kayo sa ibabahagi ko na kwento ng buhay ko. Maagang natapos ang klase ng dalagang si Elise sa araw na iyon. Nais na sana niyang magpahinga dahil sa puyat na natamo sa pag-aaral. Ngunit nagdadalawang isip siya kung uuwi na ba siya kaagad sa bahay. Alam niya kasing dadat na naman niya sa bahay ang lasing niyang ama at siya na naman ang pagbubuntungan ng galit nito. Nagpalipas muna siya ng ilang oras sa sinidaklatan upang muling mag-aral. Nang bandang hapon ay naisipan na rin niyang tuluyan ng umuwi. Nang makarating siya sa bahay ay agad na bumungad sa kanya ang kanyang amang si Eddie at lasing na lasing. "Tay, narito na po ako, mano po," saad ni Elise habang akmang kukunin ng kamay ng ama upang magmano. Agad naman itong tinabig ng ama. "Bakit umuwi ka pa? Hindi ba sabi ko sa'yo ay ayaw na ayaw kitang nakikita dito sa bahay? Saka wag mo na akong tatawaging tatay, ni hindi ko nga alam kung ako ba ang tunay mong ama. Bakit ba kasi hindi ka pa sinama ng malandi mong ina at iniwan ka pa sa akin?" Sambit ng lasing na si Eddie. Hindi na lamang ito pinansin ng dalaga. Dumiretso na siya sa kanyang silid. Kahit nasasaktan ay kailangan niyang tiisin na lamang ang ginagawang ito ng kanyang ama. Wala din naman siyang matutuluyan at isa pa'y naaawa siya sa kanyang tatay kung iiwan niya ito ng mag-isa. Pilit na inilalapit na Elise ang sarili sa kanyang ama. Alam niya kasing sa matigas na puso nito ay nagtatago ang pagmamahal para sa nag-iisang anak. Hindi naman ganun dati si Eddie. Isa itong OFW at masipag itong magtrabaho para itaguyod silang mag-ina. Ngunit isang araw ay bigla na lamang silang nilisan ng kanilang may bahay. Ang sabi ng ilan ay sumama daw ito sa kanyang kalaguyo. Simula noon ay hindi na ito matagpuan. Labis na hapdi sa kalooban ang idinulot nito kay Eddie. Mula noon ay araw-araw siyang naglalasing upang makalimot sa kahihiyan na dinala ng asawa. Hindi na ito nakapagtrabaho pang muli. Unti-unti nang naubos ang kanilang ipon at nagkabaon-baon na din sa utang. Sa kabilang banda ay sa Elise naman ang kanyang pinagbubuntungan. Naaalala daw niya ang asawa tuwing nakatingin siya sa kanyang dalagang anak. Dahil dito ay hindi rin maiwasan ni Elise na magtanim ng sama ng loob sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang naghahanda ng almusal, ay bigla na lamang siyang kinausap ng kanyang ama. "Gumaya ka, mamaya ay may pupunta dito, sumama ka sa kanila," sambit ni Eddie sa anak. Ano pong ibig sabihin niyo, tay? Darating po ba si nanay upang kuhain ako?" Nagugulumihan ang tanong naman ng dalaga. "Basta, gumaya ka at sumama ka na lang. Sa pag-alis mo dito ay magkakaroon ka na ng pakinabang sa akin," muling sambit ng ama. Hindi alam ni Elise ang kanyang nararamdaman. Ang akala niya ay darating ang ina at tuluyan na siyang isasama nito. Masaya siyang muling makapiling ang ina, ngunit nalulungkot din siya dahil may iwan niya ang kanyang ama. Nang pagkatapos mag-ayos nitong si Elise, ay matyaga siyang naghintay sa kanyang ina. Ngunit laking gulat niya nang dalawang bruskong lalaki ang nagtangkang kuhain siya. "Sino kayo? Saan niyo ako dadalhin?" Pagpupumiglas ni Elise. "Sumama ka na lang ng maayos at huwag ka nang mag-iskandalo," saad ng isang lalaki. "Ayokong sumama sa inyo. Tay! Tay! Tulungan mo ko!" Walang patid na pagsigaw ng dalaga. "Ibinenta ka na ng tatay mo sa boss ko, kaya sumama ka na sa amin," dagdag pa ng lalaki. Napaiyak na lang sa Elise nang marinig niya ito sa kanyang ama. Sa
Sa puntong ito ay napatunayan niyang wala talagang pagpapahalaga sa kanya ang kanyang tatay. Wala nang nagawa pa ang dalaga kung hindi sumama na lamang sa mga kalalakihan. Sakay ng malaking van ay nagtungo sila kasama ang mga lalaki na bumili kay Elise. Kinakabahan man at puno ng takot ay nangibabaw pa rin ang lungkot dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang ama. Walang patid ang pagluha ng dalaga. Nang huminto ang sasakyan ay agad siyang pinababa ng mga kalalakihan. "Huwag kang matakot, hindi masamang tao ang amo namin. Sa katunayan ay nais lamang niyang tumulong sa'yo," saad ng lalaki. Lalong naguluhan ang isip ni Elise. Nang makapasok na sila sa napakalaking bahay na iyon, ay labis ang kanyang pagkagulat nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. "Elise, ako ang nagbayad sa tatay mo upang makuha ka," saad ni John, ang pinakamayaman niyang kamag-aral sa kolehiyo. At matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Ngunit paanong... Hindi na alam ni Elise ang sasabihin. "Madalas kasi kitang sinusubaybayan sa paaralan. Matagal na kitang gustong lapitan at kaibiganin ngunit ilag ka sa lahat. Kaya inutusan ko ang mga tauhan ng daddy ko para malaman ang tunay na nangyayari sa'yo. Doon ay nalaman kong matagal ka ng pinagmamalupitan ng iyong ama. Nang malaman ko ang sitwasyon mo na ito, ay ninais kitang tulungan. Ngunit hindi ko alam kung sa paanong paraan. Kaya naisip na lamang naming bilhin ka sa tatay mo dahil alam naming baon na siya sa utang. Hindi naman namin inakala na kakagatin ito ng tatay mo," wika pa ng binata. Napaiyak muli si Elise. "Bata pa lamang ako ay wala na akong hinangad kung hindi makaramdam ng tunay na pagmamahal ng magulang. Ngunit hindi ko akalain na kayang-kaya pala akong ibenta ng sarili kong ama," pagtangis ng dalaga. "Huwag kang mag-alala, Elise. Ngayon ay hindi ka na masasaktan pa ng tatay mo. Tutulungan din kita upang mahanap ang nanay mo," sambit pa ni John. Pinatira ni John si Elise sa isang kondo na kanyang pag-aari. Ang pamilya na rin niya ang sumagot sa lahat ng gastusin niya sa paaralan at iba pa niyang pangangailangan. Makalipas ang ilang buwang paghahanap sa ina ni Elise, ay natunto nila ito sa isang probinsya. May bago na itong pamilya. Ang sabi nito ay napilitan daw siyang umalis dahil sa pananakit at laging panghihinala ng kanyang ama sa kanya. Lubos itong nagsisisi sa ginawang pag-iwan sa kanya nag-iisang anak. Unti-unting natanggap ni Elise ang sinapit ng kanyang pamilya. Ngunit umaasa pa rin siya na isang araw ay matatanggap siya ng kanyang ama. Samantala, tuluyan ang inamin ni John ang kanyang nararamdaman kay Elise. Matyaga siyang naghintay upang tuluyan niya makamit ang matamis na oo ng dalaga. "Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa isang tulad mo? Maraming salamat sa iyo, John. Kung hindi dahil sa iyo, ay miserable pa rin siguro ang buhay ko. Salamat at dumating ka," wika pa ni Elise kay John. Makalipas ang ilang taon, ay nauwi rin sa kasalan ang kanilang relasyon. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin makapaniwala sa Elise na sa lahat ng pinagdaanan niya sa buhay ay may naghihintay pa rin palang magandang kinabukasan sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento.